Tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral po, mga kapatid, ng mga salita po ng Diyos. At tayo ay patuloy po na magpalakasan po, no, sa isa't isa. Palakasang spiritual po, mahalaga sa buhay po natin. At upang tayo po ay sumigla, patuloy po na lumago sa atin pong paglilingkod, sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon po, kung inyo pong natandaan yung binasa po natin ngayon, sa atin pong scripture reading, ay malinaw po doon na si Pablo ay nakarating po ng Spain. Di ba? So, mabuti pa si Pablo, nakarating ng Spain, ano? So, yun po kasi talaga niloob po ni Lord yan, na siya ay makarating ng Spain. No? Tayo naman, niloob ni Lord na dito lang po tayo sa Pilipinas. Okay? So, hindi po natin alam kung ano pa po ang mga susunod na kabanata na gagawin po ng Panginoon po sa buhay po natin. Si Lord po ang siya nakakaalam. For the meantime po, dito po muna tayo sa Kalikid. Okay? So, puri po ang Panginoon at tayo po ay mag-aral na po ng mga salita po ng Diyos sapagkat ang aral po ng ating Panginoon ay mahalaga, mga kapatid. At ang mga aral po dapat ng Diyos ay atin pong paniwalaan, no? Sapagkat ito po ay tunay at totoo, 100% po na aral po ng ating Panginoon. Ngayon po, ang atin pong sa atin pong pag-aaral, dito po tayo ngayon sa atin pong binasa kanina, sa aklat po ng Romans chapter 15, no, isang talata lamang po ang aking ibahagi po sa inyo, mga kapatid. Okay? Sapagkat mahaba po, maikli lamang po ang ating oras. Sabi po dito sa Romans chapter 15 verse 4, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope." No? Sa Tagalog, sapagkat ang anumang mga bagay na isulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin o para sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ang paksa natin ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na the Scripture is our source of hope. No? Ang mga kasulatan ang siyang daluyan ng ating pag-asa, mga kapatid. Bakit po? Bakit po yung kasulatan o ang salita ng Diyos ang siyang daluyan ng ating pag-asa? Sa pagkatandaan po natin, lagi ko po sinasabi, na kapag tayo ay maniwala sa Diyos, dapat paniwalaan din natin ang kanyang mga salita. Bakit po? Salita po ito ng ating Panginoon. Kaya of course, ang daluyan ng ating pag-asa, bukod sa Panginoon, ito din po ang salita ng Diyos o ang mga kasulatan ay daluyan din po ng ating pag-asa sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa background po na ito ng Book of Romans, no? Of course, ang sumulat po nito walang iba kundi si Pablo at ang naka-address po ito sa Church of Rome, no? Sa iglesia po ng Roma, ang iglesia ng Roma, marami po yan mga local churches. Tama po? Okay? Para bagang isang lugar, okay, na halimbawa, lugar ng Nueva Ecija, marami po sa bawat bayan mga local church sa ating Panginoon.
So itong sulat po ni Pablo, para po ito sa lahat ng mga local churches during the time, mga kapatid. Kaya po dito, sa background po ng Book of Romans, God declares people righteous simply on the basis of their believing in Jesus. No? So, believers are required to order their lives not on the basis of the Jewish laws, but on the basis of the grace of God. No? Ang mga Hudyo during the time na binagahaginan ng ating kapatid na Pablo, ay hindi lamang po sila bumabase doon sa batas ng mga Hudyo, kundi sila din po ay bumabase sa biyaya ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Okay? So sa madaling salita, mga kapatid, dito po sa Book of Romans, makita ho natin dito kung paano po pinaliwanag ni Pablo yung tungkol sa biyaya ng Diyos. Amen po? So marami po dito kung atin pong babasahin mula chapter 1 hanggang chapter 16 po doon, nakita ho natin at pinakita din niya yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Pinakita din po ni Pablo yung mga mga ngaral na ang kanilang motibo, ang kanilang mga sariling tiyan. No? Sa chapter 16 po yun. No? Kita po natin doon. Pinakita din po ni Pablo na tayo po ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Pinakita din po ni Pablo kung paano tayo niligtas ni Lord sa pamagitan po ng kanyang biyaya. So, ibig sabihin po, kaya natin nalaman ito because of the Scriptures. Amen po? Because of the Word of God. Ito po yon, yung ating mga binabasa po ngayon. Okay? Now, ituloy po natin mga kapatid. There are 4 important lessons for us to learn. Meron pong 4 na bagay, no, na ating pag-aralan, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral po ngayon. Okay? So, number 1, nakita ho natin dito sa aklat po ng Romans chapter 15, direct to the topic na po tayo, mga kapatid. Sabi po dito ni Pablo, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. So number 1, makita po natin dito yung the purpose of the Scriptures. Ang layunin ng Ebanghelyo o ng mga kasulatan ng ating Panginoon. Ano po bang layunin? Kung bakit isinulat po ito? Kaya sabi po ni Pablo, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil o para sa ikatututo natin. So, ang layunin po kung bakit isinulat po ito, ang mga salita po ng Diyos para sa ikatututo mo, sa ikatututo ko, sa ikatututo natin lahat. Tama po? So, yun pong purpose. Tandaan po natin si Lord, pag meron po siyang tinuturo, meron po siyang purpose kung bakit tinuro niya. Amen po? Kung bakit po sinabi ni Lord, kasi meron po siyang layunin. Even our eternal life, meron po siyang layunin sa buhay po natin, mga minamahal. Okay? The purpose of the Scriptures. Anong purpose niya? For our learning. Para sa ating ikatututo. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang lumalago na Kristiyano, dapat meron po siyang
tinatawag po na teachable spirit. Tama po? Teachable spirit, ano ibig sabihin? Meron siyang espiritong maturuan. Tama? Amen. Lahat tayo, tinuturuan po ni Lord. Amen po? Lahat tayo, sinasaway ni Lord, kinokorek ni Lord, inaayos ni Lord ang lahat sa buhay po natin. At the same time, ang pinakadulo ng buhay po natin upang tayo po ay isang maging gumagawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po kailangan yon? Naturuan tayo. Kasi po, marami pong ngayong mga masasamang tao sa mundo. Amen po? Tama po ba? Marami po. Kaya kailangan natin madaig sila. Tama? Kailangan natin yon ma-overcome ang mga bagay na yon sapagkat kung hindi po, baka bukas makalawa magiging isa din tayo sa kanila. Tama? Kasi po tandaan po natin, tayo bilang anak ng Diyos, bilang tao, mahina po tayo kung walang Diyos sa buhay po natin, kung wala pong salita sa buhay natin, may tendency po na tayo po ay mawala. Amen? Tayo po ay mahulog sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya ang purpose po ni Lord kung bakit isinulat po ito, ang mga kasulatan o ang mga bagay nung una pa hanggang ngayon, ay para pala ito sa ating ikatututo. Tingnan niyo po, no? So ang tanong, concern ba si Lord sa atin? Amen. Amen. Concern si Lord sa atin. Bilang anak ng Diyos, concern po si Lord sa atin. Kaya tayo, tinuturuan po ng ating Panginoon. Kaya si Lord, meron po siyang isinulat, no? Sa Lumang Tipan, meron po siyang binabanggit na book, no? Balonbon na mga libro. Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng Psalms, chapter 40, ano po ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan po ni David? Sabi po dito sa Psalms chapter 40 verse 7, Then said I, Lo, I come, in the volume of the book, it is written of me. So sino po ang tinutukoy dito ni David? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa wikang Tagalog na magkagayoy sinabi ko, narito dumating ako sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. Tingnan niyo po mga kapatid, tungkol po kanino? Sa ating Panginoon. Di po ba? Kadalasan nakita natin kung lahat ito mga tinuro sa atin ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na pagdating po sa bagong tipan, inulit po ulit ni Pablo. Basahin po natin sa aklat po ng Hebreo, okay? Hebreo chapter 10, mga kapatid. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 10, verse 7, okay? Then said I, Lo, I come, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Na magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nakasulat o nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Bakit po isinulat? Bakit po merong tinatawag po na volume of the book? Bakit merong sinabi ang Panginoon? Sapagkat tandaan po natin, dito po nakasulat lahat. Dito po sinasabi ni Lord ang tungkol sa kanyang kalooban. Amen po? Hindi po kalooban ng tao nakasulat po dito, kundi kalooban po ng Diyos para sa atin upang tayo po'y matuto ng kanyang mga salita. Now, the Bible is not just only history, but a living lesson. Buhay po ito, mga kapatid, na katuruan para sa atin.
Kaya ang sabi po niya, malinaw po, na in the volume of the book, it is written of me. So malinaw po yan mga minamahal. Kaya po, it is written also for doctrine, for correction, and instruction of righteousness. Kaya po tayo ay tinuruan po ng Diyos na ang kanyang mga salita ay isinulat para sa doktrina, para sa pagsaway, para sa pagtuturo ng katwiran ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po, napakahalaga yung aklat po o ang Biblia o ang salita po ng ating Panginoon. At ang salita po ng Diyos, ito po yung ating batayan. Amen po? Ito po yung ating paninindigan sa paglilingkod sa Lord. Ano po bang batayan ng mga tao sa Pilipinas? Di po ba batas? Tama po? O, kaya ang batas ng Pilipinas, hindi dapat baluktutin. Tama? Okay? Kaya walang mag-bendalo. Babaluktot ng batas. Huwag po, mga kapatid. Kasi, yun ang basihan ng tao. Tama po? Kasi kung walang batas, walang kapayapaan. Amen po? Kung walang batas, magulo. Ganon din po sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng baliin ang batas ng Diyos. Tama? Hindi natin pwedeng baliin o baliwalain ang sinasabi po ng ating Panginoon sapagkat ito pala'y nasulat para sa doktrina, para sa pagsaway, no, sa ating buhay, para po sa pagtutuwid ng ating buhay tungo po sa mabuting gawa, no, sa ating Panginoon. Kaya ano po sabi doon mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to verse 17, ano sabi doon? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, furnished truly unto all good works. Tingnan na po So ang pinakadulo, good works. Ibig sabihin, pag sinabing good works, malawak po yan. At pag sinabing good works, hindi lang ho nagbibigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, ay kumpleto na yung good works. Hindi ho. Ang good works, malawak po yan, at kasama po yung ating paggawa sa Panginoon, yung good works. Amen po? Kasama ang ating pagsamba, kasama lahat, pagbabasa, pananalangin, that is good works in the sight of God. Mga kapatid. So, malinaw po, na sa atin pong natutunan sa ating Panginoon, palagay ko, sa tagal na natin na naglilingkod sa Diyos, iba sa atin, dekada na, di ba? Iba sa atin, ilang years na, paglilingkod si Lord, kay Lord. Imposible siguro na wala tayong natutunan. Amen po? Imposible po yan, mga kapatid. Okay? Meron po tayong natutunan. Ibig sabihin po, yung mga natutunan natin, ipagpatuloy po natin sa Lord. Tama? Sapagkat ito pong nais ng Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sabi po dito ni Pablo, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Tingnan niyo po, datapwat, manatili ka, continue, magpatuloy ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan o iyong natutunan at sa pinagkakaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung meron tayong natutunan
sa mga salita po ng Diyos, anong utos ng Diyos? Continue. Magpatuloy ka, mga kapatid, sa mga bagay na iyong natutunan sa Panginoon. Meron ba tayo natutunan? Amen. Diba? So marami tayong natutunan. Marami pong pinaunawa si Lord sa atin. Sa Kanya mga aral, sa Kanya pong mga salita, mga kapatid. At tandaan po natin, sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, okay? Hindi na po katulad ng lumang tipan na naririnig nila yung salita ng Diyos during the time. Tama? Okay? Nakita nila si Lord na kapag kaaraw, katulad ng isang alapap, uulap, paggabi ay isang haliging apoy. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, umaasa pa ba tayo na bababa si Lord at magsalita sa atin? Hoy, Sister Lian, birthday mo ngayon. Wala akong ganon, di ko ba? Tama po, wala akong ganon. Tama? Wala akong ganon na bababa, hintayin mo, bababa, tapos sabihan ka. Hindi ho totoo yan. Mga panaginip lang ho nila yan na kinausap sila ni Lord. Kaya nagtayo ako ngayon ng simbahan. Kasi kinausap ako ng Diyos na dito daw ako magtayo. Hindi po totoo yan. Sa panahon natin ngayon, kaya nangungusap si Lord sa atin sa pamamagitan ng kanya mga salita. Ito po yung totoo. Para marinig natin siya, anong gagawin natin? Basahin, pakinggan, pag-aralan ang kanyang mga salita. Okay? May narinig ba tayong boses? Wala po. Di ba? Okay? Pastor, narinig ko kasi dito si Lord sa atin. Tama, sa puso natin si Lord kasi templo tayo ng Diyos. Pero tanda natin, nangungusap si Lord sa pagitan ng kanyang mga salita. Okay? Hindi ho panaginip. Okay? So malinaw po mga kapatid. Pastor, bakit nung lumang tipan may panaginip? Meron talagang panaginip na ginawa ng Diyos para matupad, magawa ng kanyang lingkod yung nais ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, wala na hong panaginip. Amen po? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang panaginip po ay bunga ng iyong alalahanin. Di ba minsan, na naginip tayo, na hinahabol daw tayo ng mga maniningil. O, di ba? Kasi marami kang Judith eh. Di ba? Oh, bunga ng alalahanin ng iyong buhay. Yun po yung panaginip ngayon. Basta hindi panaginip yun. Oh. Bangungot. Bangungot. O, tumatakbo ka. Ay, nandiyan na sila. Sisingilin ako. Kasi inaalala mo ang Judith. Okay? Hindi lamang si Judith, kundi si Jonah. Kasama rin. Jonah. Diba? Oh. Tingnan niyo po mga kapatid. So, ang salita ng Diyos mahalaga. Dito po tayo bumabase. Tama po? Ito po ang ating basihan. Ito po yung ating batayan kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Lord, magpatuloy po tayo mga kapatid sa mga ating natutunan po sa Kanya. Ano pa po mga minamahal? Si Lord po may pananawagan din na tayo po ay mag-aral sa Kanya. Mahalaga po yun pag-aaral. Mga kapatid, dapat huwag tayo maging kontento na makinig lang tayo. Alamin natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Halimbawa po, dito sa Matthew chapter 11, mga kapatid, verse 29. No? Sabi po dito, take my yoke upon you
and learn of me. Nakaraan po ay tinalakay ko po ito na ang yoke na ito po yung mga utos ng Panginoon. Tama? Take my yoke upon you and learn of me. Kaya, pasalin natin ang pamatok po ng Panginoon. Dalhin natin ang salita ng Diyos. Dalhin natin ang mga kautusan ng Panginoon. At ang sabi po ni Lord, at mag-aral kayo sa akin. Tingnan niyo po mga kapatid. Sapagkat, sabi po niya dito, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find the rest unto your souls. Para pala, meron tayong kapahingahan sa buhay po natin, kasi minsan may mga pagdududa tayo, may pagkaalanganin tayo, maniwala po sa sinasabi ng banal na kasulatan, may pagdududa tayo, totoo ba ito? Pinapangaral ni pastor. So, ang sabi ni Lord, come unto me and learn of me. Tama? Halik kayo sa akin at mag-aral kayo sa akin. For I am meek and lowly in heart. Si Lord po ay mababang puso. Amen? Mababa po ang loob ng ating Panginoon. And ye shall find rest unto your souls. Para po magkaroon ka ng kampante sa buhay, kapahingahan ng iyong kaluluwa sa iyong paglilingkod sa Lord, dapat mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. Amen po? Napaka-importante ang scripture o ang salita ng ating Panginoon na atin pong binabasa, ating pinag-aaralan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi lamang po yon, yung ating natutunan, dapat may kasamang gawa. Amen po? Hindi lamang po, alam mo ang lahat, tapos hindi mo naman ina-apply, ayaw po yan ni Lord, mga kapatid. No? Gusto ni Lord, gawin po natin, i-apply po natin ang mga kautusan na ating Panginoon. Philippians chapter 4, basahin po natin, mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 9. Sabi po dito, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Tingnan niyo po, gawin. Sabi po ni Lord, and the God of peace shall be with you. Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw po ang mga bagay na inyong natutuhan. Meron ba tayong natutunan? Amen. At tinanggap, meron ba tayong tinanggap na salita ng Diyos? Amen. At narinig, may narinig po tayo, at nakita sa akin ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Tingnan niyo po, malinaw po. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kaya ang dahilan kung bakit kahit man tayo po ay puno ng mga struggle sa buhay, once na tayo po ay nagbabasa ng mga salita po ng Diyos, once na marinig natin ang mga aral ng Diyos, once na natin mabasa mga aral ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay po natin. Amen po? Yun po ang nagagawa ng banal na kasulatan. Kaya malinaw ang purpose po for our learning, para sa ating ikatututo. Tingnan niyo po mga kapatid. Pagka ba binabasa natin salita ng Diyos, sino po ba ang nagbibinipisyo? Si Lord po ba o tayo? Tayo din. Sa atin din yun uwi. Tayo din po makinabang. Amen po? Hindi na kailangan ni Lord na makinabang. Kanya na po lahat eh. Tama po? Okay? Tayo po makinabang. Natututo tayo. Nagagawa natin ang nais at ang kalooban ng Diyos. Alam po ba, napakasarap sa pakiramdam kapag ka nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen po? Katulad po nito sa pagsamba, napakasarap po mga kapatid. After ng pagsamba natin, napakasarap ng pakiramdam. Amen po? Napakasarap ng ating pagkatao, yung ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Napakasarap pag nagawa natin ang kalooban po ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya po mahalaga na makita natin
the purpose of the Scripture for our learning. Number 2. Ano ba po sabi dito? Sa ating binasa kanina sa Romans chapter 15, mga kapatid. Romans chapter 15, verse 4. Sabi dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Now, number 2, makita ho natin dito, the process of learning from the Scripture. Tingnan niyo po, merong process, merong nangyayari sa atin. Kung atin po itong bigyan ng halaga, atin basahin, atin pakinggan, ating pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. Ano po yon, mga kapatid? Yung process sa ating pagkatuto sa mga kasulatan. Ito po makita natin, malinaw po, through patience. Magkaroon po tayo ng pagtitiis, pagtsatsaga. Tama? Sa ating paglilingkod sa Lord. Alam niyo po ba, ang paglilingkod sa Lord, pag wala kang tiyaga, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Tama? Kailangan kasi meron kang tiyaga. Amen? Nahintayin ang takdang panahon, ang kalooban ng Diyos, maghintay tayo, may tiyaga tayo, na maglingkod. Magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Patience is developed by enduring trials with faith. Totoo ba yan, mga kapatid? Totoo po yan. Kaya mahalaga yung pagtitiis, mga kapatid, sa buhay po natin. Pagtsatsaga sa buhay po natin. Sabi pa nga po ng narinig natin lagi sa labas, pag may tiyaga ay may nilagang baboy ba yun? Di ba? Oh. Kahit man yung saging man dyan, o anumang klaseng nilaga, mahalaga may tiyaga. Amen po? Mahalaga po may tiyaga. Ibig sabihin po, pag may tiyaga ka, meron kang magandang aanihin o pupuntahan. Amen po? Yun pong ibig sabihin po ng ating Panginoon. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, yung pagsamba, may kasama po dapat tiyaga. Amen? Tiyaga. Di ba? Araw-araw ba tayo nagagather? Hindi naman eh. Every Sunday lang. Dapat pagtiyagaan natin yun. Tama? Saan man tayo galing? Pagtiyagaan natin. Kasi po, ang pinaglingkuran natin, si Lord. Hindi naman ang tao eh. Tama? Siya ang sentro ng ating paglilingkod na ito. Kaya makita ho natin yung process po ng ating pagkatuto sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya po, tingnan nyo po, pag meron tayong patience sa buhay, kahit man yan anong klaseng tribulation yan, no? Kahit man anong klaseng mga karanasan na hindi maganda, nanatili ka pa rin sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Romans chapter 12, basahin po natin mga kapatid. Romans chapter 12, sabi po dito, mga minamahal, sabi po ni Pablo, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian. Tingnan niyo po, sa paglilingkod, kasama po yung tribulation. Tama? Okay? Hindi ho araw-araw ay, sabi nga nila, hindi araw-araw ay lechon. Tama po? Hindi araw-araw ay magandang buhay natin. Tama? Hindi araw-araw basigla tayo, mga kapatid. Hindi araw-araw ay ganito lagi ang buhay po natin. Darating po ang time na magkaroon po tayo ng
tribulation, kapigatian, struggle sa buhay, subalit tayo po ay mapagtagumpayan natin ito kung tayo po ay merong pagtitiis, pagtsatsaga sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Remember, Abraham, bakit po naging matagumpay ang buhay po niya? Kasi po meron siyang pagtitiis. Tama? Pagtsatsaga sa paglilingkod sa Lord. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Hiningi ni Lord ang kanyang kaisa-isang anak. Oh. Tinanggihan ba ni Abraham si Lord? Hindi. Ora-orada. Maaga siyang gumising para sambahin si Lord. Tingnan niyo po mga kapatid. Malinaw po yun. Nagtiis siya, nagtiyaga sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero tingnan niyo po, sa dulo ng kanyang buhay, pinagpala po siya ng ating Panginoon. Hindi lamang po si Abraham, si Joseph. Tama? Naging matagumpay siya dahil sa kanyang pagtsatsaga. Amen po? Sa kanyang pagtitiis kung paano siya ginawan na hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Pero alam po ni Joseph na merong dakilang layunin ng Diyos sa buhay po niya. Amen po? Ang tanong, naging matagumpay po ba si Joseph? Amen. Yes! Alam po ba, kasama pang kanyang pamilya, naging masagana dahil sa kanyang pagtsatsaga na siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya paglilingkod sa Lord, kasama po yan ang pagtsatsaga. Amen? Kasama po yan ang pagtitiis sa buhay po natin, mga minamahal. Okay? So, hindi lamang po si Joseph, even Job. Di ba ba si Job? Okay? Matindi karanasan ni Job. Pero bandang uli, nagiging matagumpay ang kanyang buhay. Bakit po naging matagumpay? Kasi po, hindi po siya tumalikod sa Diyos. Meron po siyang pagtsatsaga, pagtitiis sa manangyayari na yon sa kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pagdating po ng time, bandang huli ng buhay po niya mga kapatid, pinagpala siya lalo po ng ating Panginoon. Kaya po, sa atin, bilang lingkod ng Diyos, kailangan lang po natin manatili sa Lord. Amen po? Amen. Manatili tayo sa Lord mga kapatid. Saan man tayo naroon, manatili po tayo sa Lord. Okay? Kung saan tayo natututo, doon tayo. Tama? Kung saan tayo natututo ng salita ng Diyos, doon po tayo, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa Lord, mga minamahal. Okay? Wala namang malayo kung talagang gusto. Amen? Walang malapit kung gusto na paglingkuran ng Diyos. Walang dahilan para paglingkuran po ang ating Panginoon. So, malinaw po yun, mga kapatid. Hindi lamang po ang process na pagkatuto natin ay ang pagtsatsaga. Pangalawa, ito po yung tinatawag na comfort. Comfort of the Scriptures. Tingnan niyo po. Basahin po natin muli, mga kapatid. Isang talata lang po ito. Ang ating pinaka text po, mga kapatid. Sabi nito, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures. Tingnan niyo po. Comfort of the Scriptures. Pagka binabasa natin ang salita ng Diyos, nakukomfort tayo. Amen. Yes, nakukomfort tayo. Malinaw, God's Word encourages and reassures us in times of weakness. Totoo po yan, mga kapatid. Sa panahon ng ating kahinaan, ng ating struggle, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Amen po? Nagbibigay sa atin ng encouragement sa buhay po natin. Kaya ho, mahalaga ang salita ng Diyos, hindi lamang tayo po ay makaroon ng patience sa buhay,
tayo din po magkaroon po ng comfort. Di mo ba? Hindi ho comfort room ang nagbibigay sa atin ng comfort, kundi salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Akala na comfort room nagbibigay ng kaaliwan. Ano? Hindi ho. Salita ng Diyos, siya nagbibigay sa atin ng encouragement, ng kaaliwan sa panahon na tayo po ay merong kahinaan po, mga kapatid. Okay? Basahin po natin ang Psalms sa Lumang Tipan po. Psalms chapter 119, verse 50, mga kapatid, hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, "This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me." Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati. Tingnan niyo po, sabi ni David, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Tingnan niyo po, binuhay siya, ibig sabihin, pinalakas siya. Tama? Pinasigla siya. Okay? Pinagising siya ng salita ng ating Panginoon. Verse 51, "The proud have had me greatly in derision, yet have I not declined from thy law." Ang palalo ay dumawahaging mainam sa akin. Tingnan niyo po. Gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. No? Kahit po nagkaroon po ng mga influensya sa kanya na hindi maganda, mga kapatid, kahit merong humihila sa kanya na huwag gawin, na dapat siya humiwalay sa kautusan, subalit ang sabi po ni David, gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Ano ho nakita natin sa attitude ni David? Meron siyang paninindigan. Pinanghawakan niya ang mga salita ng Diyos. Verse 52, "And I remember the judgments of old, O Lord, and have comforted myself." Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, O Panginoon, at ako'y nag-aliw sa sarili. Yung judgment na tinutukoy, which is the commandment of God, which is the law of our Lord. Mga kapatid, malinaw po, mga minamahal. Now, comfort comes through God's promises to His presence, protection, and deliverance. Tingnan niyo po. No? Makita ho natin na kung saan po kaya tayo kinukomfort ng salita po ng ating Panginoon. Dahil ang salita po ng Diyos at ang Diyos ang siya nagpoprotekta sa atin at nagliligtas sa atin sa anumang mga maling ginagawa. Tama? Sa anumang mga maling pamumuhay sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, nandun po mga batid. Kaya po, di po ba, noong nagkasala po si David, kinumport ba siya ng Panginoon? Kinumport ba siya ng mga salita po ng Diyos? Yes, kinumport po siya, mga kapatid. Basahin po natin. Psalms chapter 23. Anong sabi po, mga kapatid, ni David? "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tingnan niyo po. Ang Panginoon na aking pastor, hindi ako nangailangan. "He maketh me to lay down in green pastures." Nandun pa rin yung kasaganaan sa Panginoon. "He leadeth me beside the still waters.
Hindi siya natutuyuan ng mga biyaya at pagkapala po ng Diyos. He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Tingnan niyo po, nirestore po siya ni Lord. Binalik ni Lord yung kanyang kasiglahan, yung kanyang kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Kahit man po, nasa bingit na siya ng kamatayan, tingnan niyo po mga batid, siya po ay hindi po siya natatakot. Paano man gagawin ng masama sa kanya. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me the days of my life. Napakaganda ng sinabi po ni David, mga kapatid. Napakaganda po. And I will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan niyo po, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin po, mananatili po siya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya malinaw po na ang yung kabutihan ng Diyos, yung kaawaan ng Diyos ay susunod daw sa kanyang buhay, mga kapatid. Ganon din po dapat tayo, mga minamahal. Tama po? Na ang ating buhay, ano man yan, ang mangyari po, punong-puno man yan ang struggle, punong-puno man ang mga pagsubukan, punong-puno man ang mga pag-uusig, tandaan po natin, mga minamahal, dapat huwag tayong huminto, huwag tayong tatalikod sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay, sapagkat ang Diyos, ang kanyang mga salita, ang siya pong nagko-comfort sa buhay po natin, mga minamahal. Siya po ang umaaliw sa atin sa kalagayan ng ating kahinaan, sa kalagayan ng ating mga struggle po sa buhay, mga minamahal. Kaya ho, mahalaga yung scripture, mahalaga po yung gospel, mahalaga po yung word of God sa buhay po natin, mga minamahal. Next, mga kapatid, sabi pa po dito, ituloy po natin sa 2 Corinthians, mga minamahal, meron din po dito binabanggit po ang ating kapatid na Pablo tungkol po sa tinatawag na comfort. Kasi mahalaga po yun, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 1, verse 4, sabi po dito, Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Tingnan niyo po, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Sino umaaliw sa atin? Ang Diyos at sa kanyang mga salita. Mga minamahal, ano pa pong sabi? Okay? Sabi pa po dito, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Tingnan niyo po, ang pinapaaliw sa atin ng ating Diyos, no other than only His scriptures. Amen? Kanya lamang mga kasulatan, kanya lamang mga salita, mga kapatid, napakahalaga. Kaya lagi ko po sinasabi ng paglilingkod sa Lord, paglilingkod sa Diyos, ang Diyos at sa kanyang mga salita magkasama. Amen po? Hindi po pwedeng ihiwalay po yon, ang Diyos at saka ang kanyang mga salita. Kasi ito po yung kanyang mga sinasabi, mga kapatid, na isinulat po ng mga hari, ng mga apostol, ng mga propeta during the time. Now, number 3. Yun po number 2, the process of learning from the scriptures. Number 3, the product of God's word in our lives.
ano ba ang maging produkto ng salita po ng Diyos? Bago tayo magkaprodukto, kailangan po ba natin muna magtanim? Totoo. Wala naman tayong aanihin o produkto kung hindi tayo magtatanim. Amen po? Kaya una po yung pagtanim. Ang pagtanim po natin ay ang atin pong pagbabasa, pakikinig, pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Kaya yung process, ito na po yun. Sa ating pagkatuto sa Lord, yung tinatawag po na patience and comfort sa harapan ng ating Panginoon. Now, the product of God's Word in our lives, no other than, ang sabi po ni Lord sa Romans chapter 15 verse 4, might have hope. Yun po ang produkto. Yun po ang maani po natin na produkto sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Meron tayong pag-asa. Meron ba tayong pag-asa sa Lord, mga kapatid? Yes. Pag-asa sa Lord. Nasa Lord ang pag-asa. Hindi po sa West Philippine Sea ang pag-asa. Sa Lord ang pag-asa, mga kapatid. Hindi po yung barangay pag-asa yung ating pag-asa. Ang pag-asa po natin ay ang ating Diyos at ang kanyang mga salita. Kaya po, mga minamahal, ang Diyos po nangako ng ating pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan, pag-asa din po yon sa buhay natin. Tama? Bakit? Nandito pa tayo sa lupa. Kaya po mga kapatid, malaki ang ating pag-asa hindi nawala yung ating pag-asa sa pamamagitan po ng pangako ng Panginoon. Anong sabi niya sa Titus chapter 1 verse 2? In hope of eternal life, which God that cannot lie promise before the world began. Hope of eternal life. Pinangako po yan ni Lord sa atin. Tapat ba si Lord sa pangako niya? Yes, tapat po si Lord. Pag sinabi ni Lord, sure po yan. Sure po yan, 200% na mangyayari po, mga kapatid. Hope of eternal life. Malinaw po na siya nangako sa atin. Kailan niya pinangako? Before the world began. Wala pa tayo sa mundo, pinangako na po yan ni Lord. Na tayo po ay merong buhay na walang hanggan. O tingnan niyo po. Tapos, paano mo sasabihin na ngayon ka palang iniligtas ni Lord? Di ba? Tanggapin mo si Lord ngayon para maligtas ka. Before the world began pa eh. Tama po? Pinangako na po ni Lord. Yung eternal life, hope of eternal life, mga kapatid. At ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Meron po bang bagay na hindi nagawa ang Diyos? Oo, maraming pastor yan. Wala. Lahat yan nagawa ng Diyos. Di ibig sabihin, nagawa ni Lord ba magsinungaling? Meron po siyang hindi nagawa, yung pagsisinungaling. Tama po? O, kaya sabi ni Pablo kay Tito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promise before the world began. So yun po ang hindi nagawa ni Lord, ang pagsisinungaling. Tama? Banal po si Lord eh. Tapos sasabihin na, Pastor, mahina namang Diyos mo. Meron palang hindi nagawa. Di ibig mo sabihin, nagawa ni Lord pati pagsinungaling? Tama ba? Merong mga bagay na hindi nagawa ang Diyos, pero hindi dahil hindi niya nagawa, hindi na siya Diyos. Amen? Pinakita lang po ni Lord na hindi po siya nagsisinungaling.
Ang tao nagsisinungaling, pero tandaan po natin, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Siya po ay banal na Diyos. Amen? Banal po siya na Diyos, mga kapatid. So malinaw po yun, na ang pag-asa natin sa kaligtasan, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. Alam mo ba, ang pag-asa natin, ang pag-asa natin sa Lord, nakaangkla sa ating mga kaluluwa. Ano ibig sabihin ng anchor sa angkla, di ba? Anchor. Yan. South at saka west eh. Anchor. South at north. Okay? Kaya, yung south, anchor. Yung north, anchor. Di ba? So, ano po yung anchor? Sasaw. Ha? Angkla. Nakaangkla pala yung ating pag-asa, yung ating kaluluwa sa ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid. Hebreo chapter 6. Mga minamahal. Hebreo chapter 6, verse 19. Okay? Sabi po dito ni Pablo, which hope we have as an anchor of the soul. Di ba? Malinaw po. Both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, na ating inaring tulad sa senepete. Ano pong senepete? Angkla. Di ba ba? Malalim ito. Tagalog, senepete. Di ba ba? Senepete ng kaluluwa. Sabi ko sa Tagalog, o angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok na nasa loob ng tabing. Tingnan niyo po, malinaw po, na ang pag-asa po natin, mga kapatid, sa ating Panginoon ay nakaangkla po sa ating kaluluwa, mga minamahal. Okay? At ang pag-asa po natin sa buhay po natin ay ang ating Diyos. Romans chapter 15, verse 13, mga kapatid. Basahin po natin. Romans chapter 15, verse 13. Sabi po dito, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa. Kaya nagpupuspos sa atin ng pag-asa, walang iba kundi ang ating Diyos sa pamamagitan, of course, na kanyang mga salita. Ng buong kagalakan, di lang pag-asa, buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So malinaw po, mga kapatid. At alam niyo po ba, ang pag-asa natin, hindi tayo kinakahiya ng pag-asa natin sa Lord. Basahin po natin, Romans chapter 5, mga kapatid. No? Romans chapter 5, anong sabi po? Romans chapter 5, verse 4. Okay, sabi po dito, and patience, experience hope. And hope, make it not ashamed. Tingnan niyo po, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So malinaw po, mga kapatid, nandun po yung ating pag-asa sa ating Panginoon, at ang pag-asa pong ito ay hindi po tayo hinihiya. Amen? Hindi po tayo hinihiya ng pag-asa po na ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan
ng kanyang mga salita. So number one, the purpose of the scriptures for our learning. Amen? Number two, the process of learning from the scriptures is through our patience and comfort. That is the process. Number three, the product of God's word in our lives. No other than our hope from God. Number four, panghuli. Application for believers today. Are we the believers of our Lord? Amen. Believers, application po natin. Letter A, read and study God's Word daily for guidance. Mahalaga. Yung ating guidance dapat sa araw-araw nating buhay, salita ng Diyos. Tama po? Anong gawin natin? Basahin at pag-aralan. Okay? Basahin at pag-aralan. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Isaiah chapter 34. Sa lumang tipan, mga minamahal. Okay? Isaiah chapter 34 verse 16. Sabi po dito, seek ye out of the book of the Lord and read. Tingnan niyo po. No one of these shall fail, none shall want her met. For my mouth it had commanded, and the Spirit it had gathered them. Inyong saliksikin o hanapin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Utos po ba ito? Utos. Inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tingnan niyo po, no? Kahit isa po sa salita ng Diyos ay hindi nagkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inuutos ng aking bibig. At pinisan sila ng kanyang Espiritu. Ginather po sila, sama-sama po sila na sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, mahalaga yung ating pagbabasa. 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano sabi? Study to show thyself approved unto God. Utos din po yun. Study yourself approved unto God. Basahin po natin para malinaw po, mga kapatid. Okay? Baka mali po tayo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Mga minamahal. Sabi po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumay kahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya po, ang salita ng Diyos, dapat huwag po natin ikahiya. Amen? Supurin po ang Panginoon. Next, sa application po, letter B, apply lessons from scriptures to life struggle. No? I-apply natin kung anong pangako ng Diyos, ano ang sinasabi ng Panginoon, ano ang kalakasan na ibigay ng Diyos sa atin, i-apply po natin, no, sa atin pong mga napag-aralan po, mga kapatid. Letter C, trust the promises of God for comfort in trials. Magtiwala tayo sa pangako po ni Lord para tayo po ay maaliw sa mga pagsubok, sa mga struggle sa buhay, sa mga problema at mga suliranin. Letter D, live with hope, rooted in Christ and His Word. Tingnan niyo po, mamuhay do tayo na may pag-asa. Amen? Okay?
rooted in Christ and His Word. Dapat doon po tayo nakaugat. Tama? Sa ating Panginoong Jesucristo at sa Kanyang mga salita. Now, conclusion po tayo mga kapatid. The Scriptures are given not just for knowledge. No, hindi lamang po yan nagbibigay sa atin ng kaalaman ng salita ng Diyos o mga kasulatan. But, to produce patience, comfort, and hope in the believer's life. Tingnan niyo po, no? So, nagpuproduce po siya, mga kapatid, ng pagtsatsaga at kaaliwan sa buhay po natin at pag-asa. Ganun po, nagagawa ng mga salita po ng Diyos, nawa, umpisa na po natin ang pagbabasa ng mga salita po ng Diyos, pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga. Kaya ito isinulat po para sa ating ikatututo. Purihin ang Panginoon at tayong lahat po'y tumayo. Tayo po'y aawit sa Lord at